Magpepetisyon muli ang isang transport group sa LTFRB para ibalik ang naudlot na hiling nila para sa dagdag pasahe. Sa tindi na nga ng hinaharap na pasakit ng transport sector, nagbawas na ng biyahe ang mga bus sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Morong. Kahit tirik ang araw sa katanghalian, ikinasa ng grupong Piston at iba pang transport group ang ikalawang araw ng kanilang tigil pasada. Sa init na himatay na ang rallyistang ito, hindi pa man nagsisimula ang pagmarcha, pero nagkaroon naman siya ulit ng malay. Para sa mga transport group, tuloy-tuloy na penitensya yung walang haba sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na wala pang kasiguruduhan kung kailan matatapos. Kaya naman tutulak ang grupong ito papunta sa Menjola galing sa Quezon City. Magkakaroon pa tayo ng mga continuous na mga pagkilos, iba't ibang protesta hanggat hindi tinatanggal ni Bongbong Marcos at ibinabasura yung old regulation law at yung pagtanggal sa isa-isa at sasabat sa langis. Dagdag pa ng Piston, magpepetisyon ulit sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik ang naudlot na dagdag singil sa pamasahe. Magpapail tayo ng karagdagan para doon sa, sabi natin, sapat na matutulungan yung ating mga driver at mga operator. Magpapail tayo bago matapos itong buwan. Pagdating sa Menjola, pinayagan naman ng grupo na magkilos protesta. Naiintindihan natin yung ating sitwasyon ngayon at hindi lamang po yung ating mga kababayan, kami rin din po ay apektado. Lahat po tayo apektado. Sa Quezon City, hinarangan ng mga nagpoprotesta ang kahabaan ng elliptical road, kaya nagdulot ito ng pagbagal ng trapiko. Sa Cebu, ang ilang transport group kasama ang mga progresibong grupo ang nagdaos din ng kilos protesta bilang pakikisa sa nationwide transport strike. Maliban sa noise barrage, idinaan sa pagsayaw ng mga kabataan at mga tsuper ang kanilang mga panawagan. Sinida na isang cancer patient, nagsabing kung dati araw-araw siyang naihahatid sa trabaho ng mister niya na motorcycle taxi rider, ngayon hindi na. Hirap pa naman siya makasakay ng bus dahil kapansin-pansin na kaunti na ang pumapasada. Sobrang mahal, sir. Sa Montalban, walang mga jeep doon. Hindi gaano, sir. Hindi lahat talaga nag-ano. Iwan ko ano pang nangyayari. Ang bus na ito, 3 oras naman ang naghihintay ng kumukonti na ring pasahero, kaya hirap silang mabawi ang puhunan. Kanginang umaga, paluwas namin, hindi man nga kami na-sitting. Hindi kami napuno. Galing kaming road to, hanggang gym, ang koleksyon lang namin to, 7. Dati 3.5. Sabi ng Mega Manila Consortium Corporation na grupo ng mga city buses sa Metro Manila, nagbawas na sila ng hanggang 20% na mga bumabiyahe nilang bus para makatipid sa diesel. Nagkaroon kami ngayon ng rotation. Nagbabawas kami ng bus. Konti lang. Halimbawa, if you have a 20-unit thing, tapos ng operator, pwede ba bawasan muna natin ng 5? And then yung mga hindi magdadrive ng 5 na yon, they are the priority tomorrow. Shifting. Parang shifting kami. Huwag lamang daw sana ang tumaas pang lalo ang presyo ng diesel. Walang katapusan. Alam mo, natatakot ako baka sa next week, another Tuesday, baka sabihin, another 30 pesos. Hindi na talaga, matutulog na lang ang mga operator dito dahil they cannot afford anymore. Susulatan daw nila ang Pangulo para hinging sagutin na ng pamahalaan ang itataas ng presyo ng kanilang petrolyo. I-take itong diesel ng 55 per liter, whatever is the difference, kasi di natin alam yung mangyayari, baka magiging worse na worse situation. Ang magsasubsidize sa amin ng gobyerno doon sa difference ng 55 para ang effect nun sa amin, continuous operation. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.